For today's video mga ka-olives, tara samahan nyo kami dahil pupunta kami ngayong araw dito sa Pinusilan, Blue Lagoon sa Mapanas, Northern Samar. Pero bago ang lahat dyan mga ka-olives, samahan nyo nga kami sa aming journey sa pagpunta doon. At dahil manggagaling pa kami dito sa Barangay Dalakit, Katarman, Northern Samar, syempre babiyahe muna tayo. At ito nga yung barangay ng San Agustin. Syempre dadaan din tayo ng Miko Miko, napakaganda ng beach resort dyan. At kasunod naman ay itong Imelda, Mondragon at syempre San Juan. So hindi natin nabidyuhan lahat ng mga barangay na nadaanan natin kasi medyo nagmamadali kami sa biyahe. Pero kung bibilangin yung oras ng pagbiyahe namin, inabot din pala kami ng mga 3 hours bago makarating. Sobrang bilis pa ng takbo ng sasakyan namin yan mga ka-olives. Ito talaga yung pinaka-struggling sa amin mga ka-olives dahil meron palang aakyatin. Meron palang mga parts sa daanan dito na medyo matataas. Kita pala kami dyan sa Palapag, kaya eto, medyo nakikita na namin yung matataas na lugar. Ay talaga medyo mabagal yung pag-akyat namin dito mga ka-olives kasi nga sobrang taas nito. Kaya akala ko nga iisa lang tong medyo mataas na daan. Abay na-surprise ako dahil tatlo pa pala to. Ang plano pa naman talaga namin, magra-rides lang kami ng gamit ang motor. Buti na lang tinamad itong si housemate at gusto nga niya mag 4 wheels lang. Meron din kasing mga lugar na daanan namin na sobrang lakas ng ulan. Kung makarating na nga kami sa Palapag, eto kumain nga muna kami dahil medyo malapit na lang din naman. Alas 9 na nga nang makalis kami doon sa lugar namin at eto nakarating nga kami dito alas 11 na. Actually hindi na kami nag-agahan dahil gusto nga namin makarating ng maaga. At pagkatapos nga namin kumain ay dumiretso din kami agad sa biyahe. Dahil medyo marami pa ang barangay yung kailangan naming daanan. Ang sarap talaga bumiyahe pag eto yung mga nakikita ko. Nakakasawa na kasi kung puro building na lang. Ito naman yung daanan na nagustuhan ko sa lahat kasi medyo maluwag. Actually medyo malapit na nga kami kaya ito meron na kaming nakikitang rock formation. At talaga na makikita mo yung bakas ng bagyo dahil maraming ang landslide yung nangyari dito. Medyo natakot pa nga ako at nag-aalangan kung didiretso ako mga ka-olives kasi nga nakakatakot baka hindi pa tapos mag-landslide ba. Baka mamaya marami pang mahulog dyan ng mga lupa na galing sa taas. Para kasing bukid itong dinadaanan namin mga ka-olives dahil ang tataas ng mga bato. Ito nadaanan din to ng landslide pero dahil may harang kaya hindi dumiretso sa daan. Para nang ang ilog dito sa dinadaanan namin mga ka-olives kasi yung tubig tumatawid na. At mahahalata mo talaga na maraming landslide ang nangyari dito mga ka-olives kasi nga ang daming mga lupa na bumagsak. Buti na lang talaga wala masyadong bahay dito. Kundi panigurado matatabunan talaga. Hindi pa nga kami nakakarating mga ka-olives, nakaka-excite na kasi sa daan pa lang marami ka na makikita mga rock formation. At grabe, ang tataas talaga ng mga bato. Alam ko tuloy nung pumunta kami ng Baguio, ganito din talaga yung mga daanan nila. Maraming bangin at maraming matataas na bundok. Meron nga kaming nahagip dito na full. Sobrang layo nito pero nahagip pa rin ang camera natin. Tuminto nga muna kami dito mga ka-olives kasi nga dito pa lang ang ganda na ng view. Kahit sobrang tirik na tirik yung araw, hindi mo mararamdaman sa ganda talaga ng view niya. Hindi ko ina-expect na meron palang mga nakatagong rock formation sa lugar na to. At yung hangin talaga niya napaka-refreshing. Abay, eto nga si Sisi Raya, nauna nang magpa-picture. At sa wakas nga mga ka-olives, nakarating na rin kami dito sa Pinusilan, Blue Lagoon, Rock Formation ng Mapanas, Northern Samar. Abay, legit nga, sobrang ganda nga ng lugar na to mga ka-olives. In fairness, hindi masyadong crowded. At sobrang linis ng tubig, pwede ka talagang lumangoy. Welcome mga ka-olives sa Mapanas, Northern Samar. Ang unang atraksyon sa bayan na ito ay itong Pinusilan Blue Lagoon or Pinusilan Blue Lagoon Rock Formation. Ang Pinusilan ay isang salitang waray. Ang ibig sabihin ay gunshot sa salitang Ingles. Ayon sa mga kwento-kwento, noong ikalawang digmaang pangdaigdig, dito daw dinadala ng mga sundalong Amerikano ang mga nabihag nilang kaaway para patayin sa pamamagitan ng pagbaril sa kanila. Kaya ito tinatawag na Pinusilan Blue Lagoon Rock Formation. So diba, sinong mag-aakala na sa madilim at mapait na karanasan ng lugar na to merong nakatagong nakakamanghang mga tanawin. So ito nga pala yung bayaw ko, talagang umakyat pa siya dun sa taas. Medyo may kataasan siya kaya natatakot kaming sumunod sa kanya. Kaya eto, hanggang baba na lang talaga ang kaya ko. Actually, meron pa daw tong lagoon dyan sa kabila pero hindi na namin napuntahan. Mas mababaw at mas malinaw daw yung tubig doon pero hindi na namin napuntahan dahil nga nagmamadali na kaming bumalik. Paano ba naman, hindi naman talaga dito ang sadya namin kaya pumunta kami dito mga ka-olives. Meron kasi kaming bibilhin na baking tools dito sa lugar ng Palapag. Ibuti na lang alam ni housemate to dito na Pinusilan Blue Lagoon. Sabi niya malapit lang daw yan dito. Kaya sabi ko, ay tara, for the go. Char. Yung barang hindi for the go, ay isasakay ka na lang. Eto nga, nakabalik na kami mga ka-olives. Tapos na nga kami sa sadya namin. O diba, bumili lang kami ng baking tools. Nakarating pa kami dito sa Blue Lagoon ng Mapanas. At meron din kaming nadaanan ditong falls. Napakaganda kasi nasa gilid lang siya ng kalsada. Pwede kang uminom dito ng tubig mga ka-olives dahil wala namang bahay doon sa taas. For sure, malinis. Ito na nga, pauwi na kami mga ka-olives at dumaan kami sa Mitch Cafe. Ano ba naman hindi kinaya ng gutom ng person? Lugaw lang kasi yung kinain ko doon at wala naman talaga kaming mabibilhan doon dahil hindi namin alam yung pasikot-sikot nga sa Palapag. Hindi talaga namin alam kung saan kami makakain ng masasarap doon. So paano ba yan mga ka-olives? Hanggang dito na lang muna. Salamat sa panunod and follow me for more videos.